si Jesus ang tunay na gabay. By the way, gagamit po ako ngayon ng Tagalog kasi dati nagsasagol-sagol ako English, Ilonggo, Tagalog. Pero ang totoo niyan, gusto ko na pong practicein yung Tagalog kasi ang ministry ko dito sa Los Baños, yung dalawang pinakamahirap na barangay, ay wala naman talaga nag-i-English. Kaya sabi ko, i-straight ko na Tagalog, ano? Pero siguro sagol-sagol man liwat ng kuwan pati Ilonggo, ano? Anyway, so si Jesus ang tunay na gabay. Sa pagsimula ko ng topic, tatanong ako sa inyo. Wala pa namang boys, ano, puro girls? Toto Limuel, andyan meron si Ganon? Boys, si Oo. Toto Limuel from Magtatanong ako Lambunaw. sa inyo. Yes, nung kayo ba ay mga bata pa nag-Boy Scout, Girl Scout? Sino nag-Boy Scout, Girl Scout kayo? Tama ba? Yes, Ayan, ako. oh. Okay. Yes. Ngayon, ang tanong ko, ano yung isang bagay na meron kayo noon na hindi pwedeng mawala nung kayo ay Boy Scout at Girl Scout? Can I hear? Anong Mawala. Uniform. ano pa, ano Hindi pa? ba yun? Sige nga. Teka, Boy Oh, Scout. yung parang hindi kayo mawawala, hindi kayo maliligaw. Compass. Yun, kompas ano. Tama ba? Kompas nga. Anyway, sa natin ay ang si Jesus ang tunay na gabay. So, ah, compass. So yan po, di ba? Ang totoo, ang compass, scientifically, ay nagbibigay talaga ito ibibigay sa inyo ang north, kung saan ba yung norte. Di ba? Ah, pinaniwala tayo talaga na magandang magandang instrument ito. Tama nga ka mga Boy Scout, required kami noon eh. Hindi ka pwedeng Boy Scout na wala kang compass. But I'd like to tell you now, ma'am, sabihan ko kayo na actually ang compass binibigyan lang tayo ng direksyon. 'Di ba? Binibigyan lang tayo ng indikasyon pala, indikasyon. Pero hindi talaga siya eksaktuhan. 'Di ba? Kasi naapektuhan siya. Una, yung distansya mo sa magnetic North Pole, pati kung nasaan ka, parte ng mundo, 'di ba? So actually, indikasyon siya. Hindi talaga siya eksaktuhan. Ngayon, ginawa kong introduction siya sa buhay, sa totoong buhay, dapat hindi pwede sa atin yung pwede na, 'di ba? Hindi na pwede yung okay na yan kasi maraming nagsasabi pwede na yan eh. So hindi pwede. Sa atin, meron talaga dapat tayong gabay na hindi nagkakamali. Kumbaga ah, siya talagang ang tinitingnan natin ng katotohanan. So, ganun dapat ang buhay. Kaya sa totoong buhay, marami na pong nabago sa buong, in fact hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Pero sa ngayong gabi, tatalakay tayo dito sa Pilipinas. Ang ibig ko sabihin, marami ng mali na nagiging tama na. Nagiging tama na sa atin, di ba? Kasi inaccept na yun ang tama. Magbibigay ako ng example. Um, Sabi ko dito, kung matagal ka nang namulat sa realidad ng mundo, mahirap na ituwid ang moralidad mo. Actually, yung morality, di ba? So, anong example po? Ito pong example, wedding. Di ba? Sa ordinaryong tao, lalo na sa probinsya, walang masama sa wedding, di ba? Sa iba, in fact, pag nanalo, biyaya daw ng Diyos. Nagpapasalamat pa sa Diyos, di ba? So, nabaliktad na ang mundo. Nabaliktad na talaga. Now, kung gano'n ang wedding, lalo na pala ang loto kasi authorized, di ba? So ito na nga ba ang tama? Ayan, yan po yung ang mga katanungan natin. Ito na nga ba ang tama? Actually, dapat po talaga sa buhay, meron talaga tayong tinitingnan na reference natin kung ano talagang tama. Ayan. Kung sa buhay, ang may papayo ko talaga, if you are asked, ano ba talagang gusto natin para masabi natin na tayo ay nasa tamang landas? Ang aking sagot palagi ay, dapat katulad tayo ni Kristo. Christ-like tayo. Yan. Yan po talaga. Ngayon, doon po sa
yung tama ay yung mali na nagiging tama na, hindi po talaga pwede yun, di ba? Kung sa ating moral compass, dapat yung mali, mali talaga. Kasi nga po, ah, sa- salamat sa Diyos, sabi ko dito, meron tayong muog ng katuwiran, katotohanan, at tunay na gabay, true north na gabay. Ang ginamit ko na yung true north, ito dapat yung pamagat ko nung una, kasi yung true north, hindi talaga indikasyon. So yan talaga ang totoo. Kumbaga norte, yan talaga norte. Kumbaga, di ba? Kaya meron sa sinabi ko diyan, ginamit ko yung salita na true north na gabay. Ibig sabihin, katotohanan talaga. Yan. So meron salamat sa Diyos at meron tayong ganun. In fact, didiretsahin ko na, salamat at meron tayong Biblia, di ba? Na pwede nating puntahan. In fact, ang tawag ko sa Biblia, sa pagtuturo ko dito, ay gabay ng buhay. Ito talaga yung gabay ng buhay na galing sa Panginoon. Ang malungkot lang, sino nga ba nagbabasa ng Biblia? 'Di ba lalo na dun sa mga pinupuntahan kong mga lugar na napakahirap, mga squatter, parang wala naman. Sa kanila, dahil sa kahirapan ng buhay, hindi na nila pinapansin 'yan. Ibig sabihin kung ano yung sinabi nung karamihan sa tao, yun na yung tama. Kaya nga yung wedding sa kanila, ordinaryo na 'yan. Hindi na kasalanan 'yan. 'Di ba? Although dati sinubukan ng awtoridad, ng government na gawin talagang kriminal 'yan. Di ko alam kung ngayon ay gano'n pa rin, pero kung magtanong ka sa mga pulis, ang sinasabi nila, meron pa bang wedding? Wala na 'yan, eh. Itatanggi pa nila 'yan. So ang totoo niyan, hindi lang 'yan, marami pang yung mga, mali na nagiging tama na. Kaya po ang Biblia hindi talaga nagsisinungaling eh. Kaya nga sabi doon sa Romans 12:2, dapat baguhin talaga natin ang ating kaisipan, di ba? Na itama talaga natin sa tama. Yan, sa true north, di ba? Kaya nga sabi ko nga, Christ-like. Sa mata ng Diyos, mali talagang sugal. Di ba? Yun naman sinasabi natin. Kaya nga po sabi sa Filipos 4:19, at buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngayon, yung mga pilosopo na tulad ko dati, ang sinasabi dito, bibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo. Ay pag yan narinig ng yung mga pinupunta ko mga lugar na puro kahirapan, ay hanapin talaga nila yan. Material ang kanilang nasa isip diyan, di ba? Bibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pero ang totoo niyan, kung ako naman ang tatanungin, in fact, sa Diyos, higit pa diyan ang ibibigay niya. Higit pa diyan. Hindi lang material na bagay, maging tamang gabay sa buhay para hindi tayo mahirapan. Anong ibig ko sabihin? Kung itinatama mo yung buhay mo talaga, for example, hindi ka na nagiinom, di ba? Hindi ka na nagiinom, may yung perang dapat ginastos mo sa pag-inom, hindi ka na tumatayan ng wedding, pwede mo talagang ibili ng bigas na hindi ka na talaga mahihirapan, di ba? Pero hindi maintindihan yung pag dinala mo itong Filipos 4:19 sa mga mahihirap, ang kanilang tinitingnan niya, bibigay niya ang lahat ng inyong kailangan. Ibig sabihin, parang dadasal lang sila, lalabas na yan. So, hindi, mahirap talaga kasi sabi nga natin, ang Biblia, ang salita ng Diyos ay spiritual, maintindihan talaga yan ng mga taong nasa kanila ang espiritu. Kaya po, sa aming mga nagpapastor, mahirap din talaga ang pagdala ng salita ng Diyos. Kasi nga yung mundo nabaliktad na. Yung mali, siya nang nagiging tama. Actually, may plano ang Diyos sa buhay natin. Bago ko ipakita yung verse, nice kong gumamit ng totoong buhay para makita natin ang bakit ko nga ba sinasabi na may plano talaga ang Diyos sa buhay natin. Gagamitin ko sana dito yung buhay ni Melissa, kaya lang naalala ko yung mga anak ko, nung nagsisilaki, hindi naman masyadong nahirapan, hindi masyadong na-challenge. Kaya sabi ko, gamitin ko na lang yung aking, all glory to God, gamitin ko na lang yung aking sariling buhay.
nung nagsimula ako, hindi pa Katoliko kami, hindi naman kami talaga Christian, ay sasabihin ko na talagang ah, kumbaga marami akong biyaya. In fact, pipiliin ko na lang marami kung sa marami. Kaya lang, ang uunahin ko na lang yung mga pag-eskwela. Ako po ay talagang biniyayaan ng Diyos, pinakamagandang mga scholarships pati sa Philippine Science High School sa Diliman. No, ang Philippine Science High School nag-iisa pa lang sa Pilipinas. At sinundan pa po yan ng free ride na naman sa college sa UP sa Los Baños. At doon man, napakaganda ng scholarship ko. Kaya ko sinasabi po ito ay nung mga panahon na yon, hindi ko man lang po napasalamatan ng Panginoon. 'Di ba ang dapat ang tingin natin sa mga ganyang biyaya, lahat naman ng biyaya galing talaga sa Panginoon. Pero nung panahon na yon, ako talaga naalala ko, hindi man ako nagpasalamat. Lord, maraming salamat po sa biyaya ng scholarship. So nakatapos po ako ng college, high school tsaka college na wala naman talagang ginagastos yung kami kasi scholarship nga. So napakagandang biyaya talaga ng Panginoon. Kaya lang dahil walang walang Kristo sa buhay, walang Diyos, ay talaga pong kumbaga naligaw talaga ako ng landas. In fact, ako po ay nagsimula sa UP Los Baños, napakaganda ng aking kurso, ah ah chemical engineering, pero nagtapos ako agriculture na wala namang masama sa agriculture kung tiisipin mo kasi actually, kaya ako naman nag-shift ako sa agriculture kasi siyempre mahirap-hirap yung engineering. Sabi ko ba hindi? Kasi ang dami ng distraction sa aking pag-aaral noon, gawa ng barkada, gawa ng fraternity, ay sabi ko hindi ako makaka-graduate, kailangan yung matatapos ko talaga yung college kasi yung father ko hindi nakatapos ng college, naghirap talaga sa buhay. Sabi ko hindi ko gagayahin yung tatay ko. Magtatapos ako ng college. Kaya nag-shift ako sa agriculture. At nakatapos naman. Kaya ko sinasabi yan, ang isang wala talaga doon, yung maalala ko na, Lord, maraming salamat, nakagraduate ako. In fact, nung mga panahon na yon, ang tingin ko ang dinala nun sa akin, kayabangan. Kasi nga, wala akong kilalang Kristo, yung mga scholarship na yun, kayabangan ang dinala sa buhay ko. Kasi akala ko, ako yung special ako kasi siguro kako yung mga genes ng aking parents ay yun ang pinanggalingan ng aking pagiging mga scholar. Ngayon, in fact, ngayong ako'y papastor na, yung bang genes ng mga parents, saan kanino kaya galing yun? Di ba sa Diyos din yun, di ba? Kanya din talaga, lahat talaga gagaling sa kanya eh. So, napakasama ko talaga na hindi ko man lang naalala yon. Kaya, actually, nung ako'y nagbabasa ng Biblia, ay bumulaga po sa akin itong gabay ng Panginoon. Meron pala sa Jeremias 29:11 sabi, sapagkat batid kong lubos sa mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. So actually, kung i-relate ko ito doon sa on hindsight, kumbaga babalikan ko, ay may plano talagang mga napakaganda pala sa akin ng Panginoon eh. 'Di ba? Kung natuto ko lang na kilalanin siya, lumapit ako sa kanya, ay talaga palang may plano siya na ito nga inilagay na nga niya bago pa ako ipanganak, ay nandiyan na yung Jeremiah 29:11, ay meron talaga palang plano. At ito pong plano ito para sa lahat po ito eh. Kung tayo ay mananampalataya, 'di ba? Kung tayo ay anak ng Diyos, yun ay tayo po ay kasama po dun sa plano. Ang problema ay hindi ko nga po naalala ang Panginoon, kaya kumbaga yung direksyon ng aking kinabukasan ay hindi na punong-puno ng pag-asa. In fact, nagkaloko-loko na. Kaya actually, nung ako po ay nagtatrabaho na, ay nahirapan talaga ako kasi yung mga anak ko, sabay-sabay silang nag-high school, sabay-sabay din mag-college. Mga ilang beses din talagang ako yung nag-iisip na, naku, paano kaya ito kung ako
kasi magkakaroon po ako ng ano eh, yung health issue ko eh, yung aking puso, yung aking high blood, ay talagang nagto-200 na eh. Nung nagto-200 na yung aking blood pressure, sabi ko mag-resign na po, kaya po ako talaga. Kaso, hindi ako maka-resign kasi pag nag-resign ako, paano naman ito? Paano itong mga anak ko? Kaya po talaga napakahirap. Pero kung ako siguro talaga natuto na kumapit sa Panginoon, mayroon akong Jesus Christ sa aking puso, ibang-iba siguro talaga yung ah, naging takbo ng aking buhay. Siguro nalasak ko talaga yung punong-puno ng pag-asa. Anyway, so ganun po talaga. In fact, meron talagang gabay. Meron talagang gabay ang Panginoon. Tayo lang po ang nagkakamali. Tayo lang ang nagkakamali. Kaya, nung panahon po yan, nung ako'y college, ang naging mga advisor ko, barkada, fraternity, naku, yung fraternity po talaga, sabihin na natin eh, nung panahon na yun, usong-uso pa yung bugbugan, usong-uso pa yung rumble, kaya wala talaga. Kaya po yung, nung makagraduate na ako, yung aking mga panuntunan sa buhay, ito nga bang tanong ko, katalinuhan na nga ba? Kasi masyado kong hinangaan ito. Ito po, the end justifies the means. Ang nagsulat po nito, hanga ako nung panahon, nung college ako, naituro ito, si Niccolo Machiavelli. In fact, sa totoo lang po, itong the end justifies the means, para bang sagad sa buto talagang pinaniniwalaan ko ito noon eh. Ito yung aking gabay, kumbaga. In fact, sa totoo lang, dito sa Pilipinas, marami po talaga naniniwala nito. At hindi na malalayo yan yung mga politiko. Kaya magnanakaw sila sa kaban ng bayan, hindi naman sila kinakabahan kasi sabi niya, matutulong naman ako sa mahihirap eh. Kaya makikita natin pagdating ng Disyembre, pagdating na malapit ng eleksyon, talagang namumunbud sila ng pera na ninakaw din naman. Kaya sabi ko, ano ba naman itong justifies the means na ito ni Niccolo Machiavelli? Bakit ko masyadong inangaan ito, di ba? Na nung ako po yung nagsimula ng magbasa ng Biblia, para po akong sinupalpal nitong salita ng Panginoon, sa salita ng Panginoon. Nalaman ko po sa unang Korinto 3:19, sabi, sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. So tama talaga. Sabi ko, ano ba naman ito? Nandito lang pala ang gabay talaga eh. Hindi man lang, kasi nga po naman nung ako'y lumalaki, hindi naman po kami pinapabasa ng Biblia. Kasi yung aming nakagisnang pananampalataya, hindi naman talaga pinapabasa yung mga tao ng Biblia. Ang nagbabasa lang ay yung mga pari lang, kaparian, di ba? So, saan tayo kukuha talaga ng magandang gabay, di ba? Ang totoo niyan, ang Panginoon pala, nalalaman ko na ngayon na talaga pala namang mahal na mahal tayo ng Panginoon. Tayo lang ang hindi nakakapansin ng kanyang pagmamahal, kaya kung saan-saan bumabaling ang ating mga paghanga, ang ating mga ginagawang gabay sa buhay, napakawalang kwenta pala eh. In fact, ito pong sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos, palagi kong ini-example nito sa aking mga homily sa aming church, sinasagad ko na. Kumbaga, bakit ang karunungan ng sanlibutan ay kamangmangan? Eh, kasi nga po, yung mga scientist na matatalino, ang pagkaalam ko si Niels Bohr eh, noong ako high school, nalaman ko yan, ang kanyang katalinuhan, ay gumawa siya ng atomic bomb. Di ba? Kaya nga sabi ng Diyos, ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. At kung itutuloy po natin yan, at para bang ang sinasabi niyang kung durugtungan natin kung buo yung salita na yan, ay parang inuuli ng Diyos ang mga tao, binibitag niya sa sarili nilang mga salita. So tama, kung in fact, yung gumawa po ng atomic bomb ay pinarangalan pa, binigyan po ng Nobel Prize. Binigyan siya ng Nobel Prize sa invention. So, pinarangalan pa, ay ang kanyang dala-dala pala ay kamatayan ng maraming tao. So talaga po talaga, kumbaga ngayon pa lang, at this early, wala pa doon sa main meat ng aking discussion, ay talagang si Jesus Christ pala talaga ang ating true north, ang dapat nating maging gabay. Pero nung ako po yung nagsisimula na, dahil ako po ay hindi, siyempre pag nagsisimula ka pa lang mag-aaral ng Biblia, hindi mo pa naman gabay lahat, hindi ka pa matured, ay ang sabi ko, naku, mahirap din palang intindihin talaga ang Biblia eh. Kasi karamihan din sa mga iba, parang easier said than done. Parang madali, parang masarap pakinggan, pero parang mahirap gawin. Bibigay po ako ng example. Ito po sa Lucas 6,
27:30. Sabi po dun sa verse 27, "Subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napupuot sa inyo." Ngayon po na ako'y, lubos na naniniwala na sa mga salita ng Panginoon, ay hangang-hanga na ako dito ngayon. Kasi si Jesus Christ lang ang nakapagsabi ng ganito, 'di ba? Na dapat talagang gayahin ng mga tao. Pero nung mga una pong ako'y nagsisimula pa lang, sabi ko, "Ano namang salita ito?" 'Di ba? Kaaway pang sasabihin mo, 'di ba? Galit na nga sa'yo, eh, mamahalin mo pa. Parang sabi ko, parang mahirap ngang gawin. Sa 28 naman po, pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. So sabi ko, gano'n din po, gano'n din yung aking um, interpretation. Sabi ko, tama nga ba itong mga sinasabi ito? Kaya pala maraming tao nagsasabi na mahirap intindihin ang Biblia. Pero sa ngayon po na nasa atin na si Jesus, nasa akin na si Jesus, ay talagang hanganganga ko. Tama po yung kasabihan na mamaya po gagamitin ko rin yun na ang salita ng Diyos ay spiritual, ang makakaintindi talaga ay yung mga spirit nasa pag sa kanilang espiritu. At in fact, pag wala sa kanilang mga ang espiritu, kahangalan ang tingin nila sa mga salita ng Diyos, di ba? So, isipin mo, mahalin mo ninyo ang inyong mga kaaway. O di parang ang kahangalan sa ordinary mga tao. Sa 29 naman po, kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag ginagawa ang iyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit. At ang yung 30 po, bigyan mo ang bawat humingi sa iyo at kung may kumuha ng yung ari-arian, ay natakpan po sa akin ako. Ay wag mo nang kunin, di ba? So ito po yung Lucas 6:27-30 na si Lucas isa po sa mga nagsulat ng mabuting balita, gospel ay kung wala pa sa iyo si Jesus, wala pa sa iyo ang espiritu ay at ikay karaniwan sa mga Pilipino, sasabihin mong, naku, ang hirap gawin naman itong pinapagawa ni Jesus, di ba? Pero pag nasa iyo na po talaga si Jesus, nasa iyo ng Espiritu, ito talaga dapat, di ba? Ito dapat ang gawin nating gabay. So makikita po natin yan kung gaano ka wonderful, kung gaano talaga katotoo, kung gaano dapat talagang isabuhay ang salita ng Panginoon. Ginawa ko lang pong example nito, isa pa nga lang yan, pero lalo na po yung iba, di ba? Ngayon, paano nga ba tayo binabago ni Jesus? Kasi ito po talaga yung topic natin. Ngayon, ito po yung isang pinag-aaralan namin sa aming grupo sa church ay pinag-aaralan po namin ang nature ng tao. Ayan. So, ang nature po ng tao, meron tayong physical, merong spiritual. Din doon po sa physical, ito yung body. Di ba? Ito yung flesh. Yan talaga. So, yung katawan natin, yan yung may panlasa, yung may paningin, 'di ba? Nakakaramdam ng kasakitan, 'di ba? Ngayon, ang spiritual, dalawang bagay. Ang isa po yung kaluluwa. Ito pong kaluluwa, ito yung hininga, 'di ba? Pumorma ng putik ang Panginoon, pormang tao at hiningaan niya sa ilong at nabuhay na nga po yung tao. So, ayan po ay galing sa Panginoon. Pero ito pong kaluluwa, yung soul, nandiyan po yung una yung mind, yung ating utak, intelligence, nandiyan po yung emosyon, 'di ba? Siyempre, emosyon, nandiyan na yung envy, nandiyan na yung umiibig, nandiyan na yung nagagalit, yan. At nandiyan din po yung conscience. Yung conscience naman, ito po yung nagsasabi sa atin ng kung ano ang tama, kung anong mali. Binigyan po tayo niyan. At may panghuli pa po diyan, natakpan. Di paano ba natatakpan? Nandito yung yung natakpan. Yung sa spirit? Itong merong yung mute, stop video security. Paano ko itataas ko na lang siguro, no? Oo. Hindi rin Ay, eh. Mali. nag-shift na sa kabilang ano. Ano yung kailangan Kaya nga eh. mo? Ayan, Iyo, makikita ko. So, meron pang ito, dito sa dito sa, kita ba? Dito yes. sa kaluluwa, sa soul, nandyan din yung will, yung free will. Will. Ito ay regalo sa atin to ng Panginoon. Ito ay ang kalayaang pumili. Di ba? Napakalaga po nitong kalayaang pumili. Ngayon, dito po sa right side, makikita natin dyan yung spirit. Actually,
kung dadalhin natin dun sa panahon ni Adan at Eva, nung sila po ay magkasala at hindi violate nila yung command ng Panginoon na huwag kainin yung prutas na nandun sa gitna nung Garden of Eden, ay nawala na po yung espiritu nila. Sila po ay gagawa ng kasalanan, ay naging spiritually dead na, di ba? Kaya itong spirit po, kung tatanggapin natin si Jesus, makukumpleto na yung ating nature. Meron na tayong flesh, body, meron na tayong kaluluwa, at meron tayong espiritu. Napakahalaga po nito. Kaya in fact, later on, may papalabas ko rin, meron pong merong utos ang Panginoon na dapat talaga balansyado po ang ating buhay. Meron tayong katawan, siyempre nandiyan na yan. Meron dapat tayong kaluluwa, nandiyan na yan. Pero dapat nasa atin din ang espiritu. At ito po ang espiritu ng Panginoon, espiritu ni Jesus Christ, di ba? Ngayon, itong mali sa karamihan. Kasi sa ngayon, siyempre alam natin, yung mga Christian, sila lang yung nagkakaroon ng spirit. At ipapaliwanag ko po kung paano ang isang tao na walang spirit ay talagang maliligaw siya. Ito pong nangyari sa akin nung ako'y estudyante at nung ako'y nagtatrabaho na wala pa sa akin si Jesus Christ, wala pang spirit. Kasi po, ang soul, naapektuhan po yan ng flesh. Naapektuhan yan eh. Kasi for example, alauna na ng hapon, hindi ka pa nananangalian, magsisend po ng signal sa yung kaluluwa ang tiyan. Mararamdaman niya yung sakit, di ba? So, manaapektuhan siya. Ngayon, ang soul, pag wala pong nagdidisiplina din sa kanya, ay napapalalo po yan. Ibig sabihin, ang ibig ko po dyan sabihin dyan, ay nagiging mayabang siya. Kasi lalo na kung siya ay nag-aaral, siya ngayon ay naging valedictorian o kaya nakagraduate siya ng master, nakagraduate siya ng, yung tinuturo po ng mundo, ay talagang puro yon ginagatungan ng ating kaluluwa. Kaya nga po, ako sinasabi ko kanina, ano ba nangyari sa akin nung ako'y maging scholar, dahil wala pa akong Holy Spirit, ay talagang kayabangan po ang nangyari sa akin. In fact, sasabihin ko na po, nung ako'y nasa UP, nakagraduate po ako na isang notebook lang na nakatupi nandito sa likod ng aking pantalon. Ayun lang po, sa kayabangan ko po, ay ganun lang nangyari sa akin. Kaya wala din, nag-backfire din sa akin yan. Kasi ngayon, naiingit ako dun sa mga classmate ko noon na sila yung mga PhD na. In fact, meron ako isang kababayan na PhD na normal naman na estudyante siya, kumbaga taga Bicol din, pare kaming probinsya, magkaiba lang kami ng bayan. Pero siya yung naging PhD, sabi ko, ang nangyari sa akin talaga na nagkamali talaga ako. Dapat PhD na rin ako eh. Pero ang totoo po, kumbaga naiinggit ako in one part, nung ako'y nasa akin na si Jesus Christ, nawala na po yung inggit ko. Bakit? Ay yung mga nasobra naman po, hindi nasobra ba ang gamit tamang term, yung mga nakapag-aral naman po talaga na wala ding Jesus Christ sa kanilang buhay, ano po nangyayari? Ginagatungan din yung kanilang kaluluwa, 'di ba? Yung kanilang pride. In fact, nung plano ko pong i-share si Jesus Christ doon sa kababayan kong yun na PhD, sabi niya sa akin, "Kabayan, ah, ganyan ba yung born again?" Sabi ko, "Bakit? Ano bang may mali ba?" "Oo, kasi napaka-selfish naman ng inyong ng inyong paniniwala, ng inyong faith." Sabi ko, "Bakit? Bakit si Jesus Christ lang?" Sabi niya, "Bakit si Jesus Christ lang?" Nung time na po yun, ako'y nagsisimula pa lang mag-aaral, hindi ko pa alam. Sabi ko, "Kabayan, ah, one of these days babalikan kita, ipapaliwanag ko sa'yo." In fact, ang mali ko nun, medyo mabagal yung pag-aaral ko. Meron palang nakalagay talaga sa Book of Acts, sa Aklat ng Mga Gawa, sa chapter 4, verse 12, nakalagay po dun talaga. Walang ibang pangalan na ibinigay ang Panginoon na magliligtas sa atin. Yun nga si Jesus Christ. Yun lang talaga ang inilagay. Ngayon, siyempre, kaya naman ngayon naisip ko, kaya pala ganun ang tanong na sa akin ng PhD kasi sabi niya, napaka-selfish kasi ang alam niya, meron namang Virgin Mary, meron namang Padre Pio, di ba? Marami naman sa kanila, marami kasi. Kaya sabi ko, naku, ang hirap talaga makipag-usap din sa mga hindi talaga
Christian o wala sa kanila si Jesus Christ. Kaya while sinisisi ko sarili ko na nakagraduate lang ako ng BS, Bachelor of Science in Agriculture, pero in one part ng ako ngayon nagpapastor na ngayon, ay sabi ko mukhang tama lang, mukhang tama lang ang Panginoon na hindi pala ako pinakuha ng matataas na level ng education. Kasi nga po nung ako ay nakagraduate na, ang isang ginawa ko at alam yan ni Melissa, ako po ay nagturo sa mga magsasaka ng libre doon sa Isabela at sa Cagayan Province sa Region 2. At ang aking naisip naman noon, magtuturo ako kasi yung napasukan ko naman ng mga kumpanya, masyado silang nag-take advantage doon sa mga farmers. Ang mamahal ng binibenta namin ng mga gamot, dahil sa galing namin magbenta, maraming suporta, ay nakakabenta po kami. So, ibig sabihin, nati-take advantage yung mga farmers. Kaya, nagbabad po ako doon ng mga several years din. Nagtuturo ako ng libre. Ngayon, sabi ko, kung ako'y nag-PhD, malamang hindi ko talaga gagawin magtuturo ako ng libre kaya nga ako nag-PhD para yumaman, 'di ba? Parang gano'n po. Kaya ang totoo po, sa ngayon mukhang maliwanag na sa akin. Hindi ko sinasabi na ang mga bata hindi mag-aral. They should, in fact, they should kasi dapat meron din sila kasi sabi nga natin babalansehin natin 'yan. 'Pag hindi ka naman nag-aaral, wala kang magandang trabaho, saan ka naman kukuha ng iyong kakainin, 'di ba? So dapat talaga. So dapat po talaga ang isang masunuring tao sa Panginoon, dapat talaga titingnan natin po talaga 'yan. Titingnan natin 'yan. Nung ako po estudyante, nung ako'y mag-graduate na, masyado ako napahanga do'n sa mga author ng mga in fact na yumaman ng todo yung mga author na 'yon, yung mga personality development books. Ang isa nga do'n si Stephen Covey, hindi, para hindi naman masyadong mahaba, I will cite po yung ibang mga tinuturo niya na masyado kong hinangaan. Ang isang tinuro niya do'n yung time management, wala namang problema do'n, 'di ba? Pero yung sinasabi sa personality development, ang sinasabi ni Stephen Covey, kung para ikaw ay umasenso, ang tao umasenso, dapat talunin niya ang kanyang sarili. Ngayon alam ko ng sinasabi niya, talunin niya ang kanyang sarili, itong kanyang kaluluwa, yung kanyang pride, dapat matalo niya, di ba? Para siya umasenso. Pero hindi naman niya sinasabing, paano mo tatalunin ang inyong sarili? Di ba? So ngayon po, nang ako'y nag-aral na mag-pastor, nakita ko na po talaga na hindi kumpleto po ang turo ng mga traditional na schools tulad ng kay Stephen Covey. Masarap pakinggan at kung sa level lang ng utak ng tao, parang magagaling. In fact, ako napahanga din po ako no'n. Pero hindi na ako humahanga kasi wala naman siyang sinasabi. Na actually, meron palang spirit ang tao, dapat may Holy Spirit, tanggapin niya si Jesus Christ para madisiplina naman niya yung kanyang kaluluwa. Di ba? Remember, ang kaluluwa po ay siya yung napupunta sa impyerno forever or kung siya naman ay talagang may Jesus Christ, mapupunta siya doon sa everlasting life sa heaven. Yan po talaga yung soul, di ba? Kasi yung spirit, babalik talaga yan sa Diyos eh, yung Holy Spirit. So yan po talaga. Ngayon, kaya po sinasabi ko, ang tamang gabay talaga si Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, ang tinuturo talaga ay hindi ka maging matalino so much so na maging valedictorian ka, summa cum laude ka, papayagan ka rin niya mag-aral pero para lang mabalanse mo ang iyong buhay. Yan. Kaya po ngayon sa aking ministry sa mga mahihirap na barangay dito sa Los Baños, yun po talagang tinuturo ko. Sabi ko hindi sa dinidiscourage kita mag-aral pero balansehin mo. Kasi eventually, pag umabot ka na sa age ko, makikita mo na, naku, bakit ganito ang aking nakagraduate nga ako, maganda nga yung aking natapos, pero wala naman akong alam sa pakitungo sa Panginoon, di ba? Maliligaw talaga po tayo. Kaya po talaga, napakaganda kung gabay po natin talaga si Jesus. Napakaganda po talaga. Ay, oy, nawala na naman yung Ah, sige, slideshow, sa slideshow. baba na lang, sa baba. From current slide, click mo lang from pa-left ka, From? pa-left. Pa-left. Oo.
Yang from current Pa-left nga. slide, yang pangalawa, from current slide nakalagay. Gano'n? Click mo Ay, lang hindi yan para natatakpan kasi, B. natatak Natatakpan itong mute, stop video, security, participants. Wala eh. sige, sige. Oo. Dito Pero dito lang sa slideshow. yan slideshow tama naman. Tapos Slideshow, sa baba punta ka ng left, left. from Yan. beginning. No, from current slide na para kung saan ka Ay, nag-stop nako. kanina. Naku, Ayun sige na, pala, sige okay mali. na. Okay. Yan. Yan, dito. Dito ako nagwan. Yan. Yung free will na nakalagay din po sa ah, kaluluwa, sa soul, ay bigay po talaga ng Diyos yan. At ginagalang niya ito. He will not violate yung free will. Kaya nga po, may isang example po akong lagay dito. Ito pong sa payag 320, ang sabi po sa payag 320, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Di ba? So, nagpapaalam talaga po ang Panginoon, di ba? Hindi talaga niya pala puwersa. Kaya nga, in fact, nung ako po bago-bago din, sabi ko, bakit ganun? Eh, sana nga ginawa na lang tayong parang robot na manampalataya na lang para wala na tayong problema eh. Pero without free will, we can never enjoy life, di ba? At saka nung pinag-aralan ko rin po yan, because of free will, makita natin ang kagandahan talaga ng loob ng Panginoon, ng kanyang pagmamahal. Because may free will tayo, pwede naman tayong pumili na hindi, di ba? At makita natin yung kasamaan naman ng diablo, kasamaan ng mga walang Diyos, di ba? Kaya po napaka-nasat ang Panginoon talaga. Kaya nga po siya talagang Panginoon, talagang ibang takbo ng kanyang isip kaysa tayong mga tao. Kaya po napakaganda talaga. Anyway, kaya ito pong kuan, itong pati po yung pagtanggap kay Jesus ay kailangan magdesisyon tayo, di ba? Sabi ko napakagaling talaga ng Panginoon. Di ba? Sabi niya, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. At ang totoo po niyan, mas marami yung hindi binubuksan ng pinto kaysa binubuksan ng pinto. Totoo po yan. Kaya nga nawa pagdating po ng talagang end of days ay mabago talaga kasi ang sabi ng Panginoon ay bibigyan pa niyang pag-asa ang mga tao. Kaya nga po hindi pa siya bumabalik yung kanyang second coming because gusto pa niyang bigyan ng pag-asa yung maraming tao na marinig ang mabuting balita, maraming tumanggap sa kanila kasi yun ang kanilang magiging kaligtasan. Kaya mga kapatid, I pray that all of us has allowed Jesus in our life. Kasi, kaya ako naman po, this is based on, of course, on my personal experience, tsaka, of course, yung understanding ko na ng Word of God. Ang nakita ko talaga, wala talagang alternative. Kasi I've been there na walang Diyos. I've been there, nakita ko po talaga na there is no alternative in life. Kaya lang, we have to make a decision, di ba? Kasi ang sabi nga po, kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, di ba? So we have to make a decision. We have to let Jesus Christ into our lives. Kaya po ang prayer ko talaga na all of us should accept Jesus Christ in our life. Ang taong walang espiritu hindi maunawaan ng Biblia. Ito po yung nabanggit ko na kanina. Ito pala yung sinasabi po, isang verse na kuwan ko talaga kasi ang taong hindi nagtataglay ng espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila maunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. Marami po tayong mga kaibigan, I'm very sure, kasi ako nagkaroon. In fact, yung isa po, kasama ko sa kumpanya, siyang presidente ng kumpanya, ay talagang sinabi niya na nagbabasa ka pala niyan. Ang kuha niya, gulo-gulo niyan, sabi niya eh. Ang gulo-gulo niyan.
Sumakit ang ulo ko nung binasa ko 'yan, eh. Totoo po 'yun kasi kung wala pa sa kanyang ang sa kanyang espiritu, ay gano'n talaga ang mangyayari, 'di ba? Kaya po tayo kung tayo po'y nahihirapan, baka gusto natin tingnan po ang ating mga sarili, baka wala pa sa atin ng espiritu, 'di ba? Kasi po kung totoo niyan, kung nasa iyo talaga ang espiritu, sasabihin mo, "Ang ganda pala talaga ng Biblia, ang ganda ng kanyang katuruan." Which I really experience kaya nasasabi ko po 'yan. Talagang totoong-totoo po 'yan. So isa po 'yan sa, ah, puwede nating tingnan kung nasa atin na nga ba si Jesus. Siguraduhin natin mga kapatid kasi yung mga pangyayari sa ngayon medyo nakakatakot na. Giyera sa Israel, giyera sa, ru Ukraine, 'di ba? Baka ito na yung talagang papunta na tayo sa end of days, eh, dapat po talagang masiguro natin. Kasi, ah, talagang maliwanag na maliwanag po ang nakasulat na talagang dadating ang panahon talaga na bababa talaga si Kristo at magkakaroon na ng judgment, 'di ba? Kaya po talagang importante talaga na if you will ask me, kailan ko ba dapat tanggapin si Kristo? Dapat kahapon. Hindi, ang sagot ko palagi dapat kahapon. At in fact, ay sigurado naman ikaw meron kang mga mahal sa buhay, dapat yung mga mahal mo sa buhay, dapat mai-share mo na ang katotohanan na dapat tanggapin din nila si Jesus. Para sila din ay may pag-asa po dun sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ang pinakamagandang desisyon natin. In fact, ang pinakamagandang naging desisyon ko po ay talaga si Jesus Christ, di ba? Kasi, ah, kung titingnan niyo po, walang ibang intensyon yung si Jesus Christ, kundi talagang maisama tayo doon sa buhay na walang hanggan. In fact, He is our best teacher. Wala po siyang itinatago na yung ikabubuti natin, talagang tinuturo niya lahat. Dito po sa 1:5:19-21 babasahin ko po. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak siya sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niya na ginagawa ng Ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng Anak, sapagkat minamahal ng Ama ang Anak at ipinapakita sa Anak ang lahat ng ginagawa niya at higit pa sa mga ito ang mga gawang ipapakita sa kanya ng Ama upang kayo'y mamangha." Tayo po, tayo yon. Kung paanong binabangon ng Ama ang mga patay, ay binibigyan sila ng buhay. Gayon din naman, binubuhay ng Anak ang sinumang nais niyang buhayin. Yan. At actually po, kaya dadagdagan ko po ito kasi hindi ko nailagay yung verse na bakit best intention ang Ama, pati po yung Anak, lalo na yung Anak. Kasi ang totoo po, ang nagbibigay sa anak nung mga taong gusto niyang iligtas, medyo malalim po yung nabanggit ko po yan, pero I hope we can have another discussion on that. Sa Ephesians po talaga, alam ng Diyos, bago pa tayo panganak, kung tayo maliligtas o hindi, di ba? Ah, meron po yan, I'm sure na na-take up niyo na rin yan sa inyong church, di ba? Kaya po, yung pagbinigay nung Ama sa anak, yung gusto nilang iligtas, aalagaan talaga ng kwan yun, aalagaan talaga ng anak. In fact, meron yan po, palagay ko yung next verse. With Jesus' best intention for us, how can we go wrong? Yan, papakita ko po, ito po yung sinasabi ko. Ito naman po yung assurance of salvation. 1:10-27-30. Babasahin ko po. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. So 29, ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Yan. So ito po talaga, for those who have not really embraced this, ito po yung assurance of salvation. At ipapaliwanag ko, I think, sa mga susunod na verse, why is this the assurance of salvation? Ito po yung assurance of salvation, ang pag-explain. Bakit ko nga ba sinabi yung 1:10, uh, 27-30 ang assurance of salvation? Kasi kung tinanggap mo si Jesus,
ngunit buhay ka pa, hindi ka na ba magkakasala? Ang ibig sabihin po, hindi ka na matatalisod? Ibig sabihin po, hindi ka na magkakasala? I'm very sure magkakasala pa rin po tayo. Kaya po, ito pong verse na to, supports yung assurance of salvation. Ito po yung unang Korinto, chapter 3, verse 10 to 15. Babasahin ko po. Sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Hesus Kristo. May nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak at mahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo doon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala, gayunman, maliligtas siya. Kaya lang, ay para siyang nagdaan sa apoy. Yan. So, ang ang isa pong pag-describe ko nito, ito pong verses na to ay nagpapakita ng practicality ng salita ng Panginoon. Practicality ng Panginoon, practicality ng salita ng Panginoon. Bakit? Ay doon po sa John 10:27 to 30, inassure na tayo na pag tayo ay gustong iligtas ng Panginoon at tinanggap natin si Jesus Christ, ay talagang assured na tayo ng salvation. Loko-loko pa naman yung buhay natin, magkasala pa man tayo, tinanggap natin, ay ligtas pa rin po tayo. Yan po yung assurance of salvation. Kaya lang dito po makikita natin, yung sinasabi po dito, pundasyon si Jesus Christ sa 11. May nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Ang ibig sabihin lang po nito, yung buhay natin, nung tinanggap na natin si Jesus Christ, ay talagang maganda yung sinusunod natin yung kanyang mga alituntunin, yung kanyang mga salita, yung kanyang mga payo, di ba? Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo, o dayami. Ibig sabihin, ito hindi masyadong maganda yung kanyang pamumuhay kahit tinanggap na niya si Jesus Christ. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom sapagkat mahayag sa pamamagitan ng apoy. Di ba? Kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Ito po yung haharap na tayo. Ito yung Bema seat na sinasabi. Pagdating ni Jesus Christ, in fact, kung lang ito sa rapture, sasalubungin ng mga Kristiyano, si Jesus Christ sa lapaap, ay dito na makikita, tinanggap natin, ibig sabihin, tanggap tayo ni Jesus Christ, ligtas tayo, kaya lang, mayroon pong napakalaga dito. Ito pong mawawalan siya ng gantimpala, di ba? Hindi masyado, hindi ko alam po, hindi masyado pong nabibigyan talaga ng diin o emphasis talaga ito. Pero at least ako, I'm very glad, I thank God na talaga nakita ko po na kung tinanggap ko na si Jesus, abay kailangan ang buhay ko talagang gawin ko na talagang sumusunod talaga sa Kanya. Para hindi lang sa akin ligtas, meron pa akong crown na matatanggap pagdating ng judgment. Ito po, kaya po napaka-importante niyan. Yan. Meron pa akong crown na matatanggap. So ganyan po talaga ang dinisenyo talagang dadaanan natin ng ating Panginoon. Kaya po, anong ibig sabihin nito? Dapat una tanggapin natin si Jesus, pero hindi tayo titigil doon. Dapat tuloy-tuloy pa rin ang ating pag-aaral. Bakit? Kasi yung pag-aaral natin, patungo yun sa maturity. Di ba? Mas malalim na katuruan ng Panginoon, mas magaganda po ang ating buhay. Lalong paganda ng paganda ang ating buhay. Di ba? Ah, na, mayroon na pong nakaalam sa inyo nung nangyari doon sa isang inaangaan ko itong evangelist, si Zacarias. Rabbi Zacarias, na nakarating ba sa inyo? Si Rabbi Zacarias, meron ba? Si Yes. Rabbi Zacarias, isang evangelist na talagang maraming naniniwala sa kanya. Pero nung mamatay siya, I think last May, nung namatay si Rabbi Zacarias, naglabasan na yung balita, nagkaroon pala siya ng mga sex scandal at hindi lang isa, marami. So ngayon, ang ginawa ko ng mga kumpanya, I was surprised kasi isa po to sa inaangaan ko nga noon kasi nakikinig lang naman ako sa YouTube. Akala ko napakagaling. Sabi ko, tinanong ko yung pastor na nagtuturo sa amin. Sabi ko, Pastor, ibig sabihin pa niyan si
hindi save si Juan, si Ravi Zacarias. Alam mong nagulat ako dun sa sagot nung Juan namin, nung pastor namin. Sabi niya, kapatid, hindi tayo nakakasiguro niyan. Probably, ligtas siya, ay save siya kung tinanggap niya si Jesus Christ. Ang case na yun, ibig sabihin, tinanggap niya si Jesus Christ, pero hindi na siya nag-aaral ng malalalim pang katuruan para siya naging matured. Kasi kung naging matured siya, malamang hindi siya masasabi doon sa mga sex scandal, di ba? So, ganun po talaga mangyayari. Sabi ko ngayon, naintindihan ko na lalo. Kaya pala, ang tao ay napakahalagang matanggap natin si Jesus Christ, pero napakahalaga din na talagang gawin natin na maging banal talaga tayo, di ba? Paano tayo magiging banal kung matututo tayo ng matututo sa katuruan ni Jesus Christ. Kaya nga po yung topic na to, sabi ko Melissa, medyo babaguhin ko ha. Jesus Christ as the true north. Kasi yung kanya, yung talagang yun talagang katotohanan, di ba? Kaya po yung sinasabi niya dun sa John 6 ba? I am the truth. Ba, ako ang I am the buhay, ako ang way, the daan, truth, and the the life. truth and the life, di ba? Totoo talaga sinasabi niya eh. Kaya nga sabi ko, we can never go wrong. Kaya dapat talagang tanggapin na natin siya at hindi huwag tayong tumigil. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pag-aaral na base sa kanyang mga katuruan para po tayo talagang mas katanggap-tanggap tayo pagdating ng panahon na tayo ay uh, haharap na sa judgment. Bakit papayag ka na makaligtas ka lang? Ito po yung sinasabi ko, di ba? Baka may mga taong ganito tulad ni Ravi Zacarias, alam niya, siguro na pag-aralan niya, ginamit niya yung kanyang katusuhan. Sabi niya, total naman, ligtas na ako, tinanggap ko si Jesus Christ eh. Ay, nako, problema. Kasi hindi siya naging matured, hindi niya naiwasan yung mga atake sa kanya ng Diablo, di ba? Siyan po. Malaking hamon sa atin ito na taglayin natin ang itinuturo sa ating pamumuhay ni Jesus, ang true north ng buhay, hindi paliko-liko kundi masusing pagsunod sa mga katuruan niya. At mangyayari lang ito mga kapatid kung tayo talaga ay magmamature, di ba? Sa ating faith, magmamature tayo sa ating faith at at maiwasan natin yung mga liko-liko ng buhay, yung mga temptations, at magagawa natin yun kung talagang buong-buo na talaga yung mga katuruan, nag-mature talaga tayo sa ating faith. Yan. Na pag naituwid mo pamumuhay, makakatanggap ka pa ng corona pagharap mo sa kanya. Let us value this, di ba? Yung crown na matatanggap natin ay napakahalaga po niyan kasi ah remember, ang ating pupuntahan ay everlasting. Doon na talaga tayo, wala nang kahirapan doon, pero baka pagdating doon ay magmukha kang kawawa kung wala kang maihandog na corona, crown sa ating Panginoon, di ba? Di ko alam kasi wala masyado pong katuruan talaga na tungkol diyan. I-research ko pang maigi, ano ba talaga yung talagang impact kung wala kang crown na maihandog sa Panginoon. Yan. Bakit hindi? May binigay siya na aalalay pa rin sa atin. Kung tingnan niyo po kung gaano kalaki ang pagmamahal sa atin talaga ng Diyos, di ba? Ay ah, binigyan tayo ng katuruan na dapat tanggapin natin si Jesus, pero hindi pa nagtumitigil doon eh. Actually, nagbigay pa po kasi of course si Jesus Christ pumunta na sa langit, di ba? Ah, doon sa kanyang ascension, pero ang sabi po niya, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ito po yung sa John 14:15, 16. At sa 16 po, sabi, dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman ang Espiritu Santo. Kaya tingnan niyo po, di ba? Hindi talaga nagpapabaya. Hindi talaga nagpapabaya ang ating Panginoong Yesus, pati po ang kanyang Ama. Hindi talaga nagpapabaya. Gusto nilang masiguro din talaga na talagang pupunta na tayo doon sa life everlasting. Pinili tayo ng Diyos na maligtas at inutusan niya ang kanyang anak na alagaan tayo. Actually, ito po yung arrangement talaga eh. Kung masusundan po natin, lalo na sa Book of John, dapat naman siguro, turuan din natin ng ating sarili. Pero magiging natural na po ito sa atin. Pag tayo nagmamature na,
matuturuan na din natin ang ating sarili. Tutulungan natin ang pagtuturo ni Jesus Christ. Kaya po, dapat makita natin na namumunga tayo sa pagiging ganap o matured, di ba? Dapat tayo mismo magkaroon tayo ng sense of parang know-how na talagang tingnan natin kung tayo nga ba nagmamature. Madali naman po talaga sa totoo lang. And I will also relate to you my personal experience on this. Kasi, ang sabi po ng Galatia 5:22-23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyatiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Now, mami-measure po natin, makikita natin sa ating mga buhay kung lumalago nga sa atin, lumalago tayo sa espiritu, di ba? Ako, ang may relate ko po diyan, ang una kong nalatag, that's why I was very glad, pasalamat talaga ako sa Panginoon. Ang una pong nakita ko talaga ay yung pagpipigil sa sarili, self-control, pati po yung love. And I will, short story po ako, a true story. Unahin ko na po yung pag-ibig. Yung pag-ibig, nakita ko na, ay salamat Lord at tumubo na sa akin yung fruit ng Spirit, yung pag-ibig. Ay, meron po ako na isang malungkot na kwento. When my mother buhay pa, ako po ay masyadong busy sa trabaho sa Syngenta, one of the, yung top ko, multinational company on agrochemicals. Ay, nasa Isabela po ako. Sa Isabela ako, biglang tumunog yung telepono ko. Nung tumunog yung telepono ko, nung tinignan ko, yung mother, sabi ko, yung nanay nakalagay, si nanay Belen. Di sabi ko, hello ma, alam mong narinig ko lang po doon sa telepono, sabi, I love you. Pero ako po, sa nung marinig ko yung nag-I love you yung nanay ko, nag-froze ako, na parang nanigas ako na hindi ko maintindihan kung ano yung sasagot ko eh. Actually, hindi nga ako nakasagot. At ang nangyari ay dumating na eroplano, umalis lang ako. Ibig sabihin, hindi ko nasagot, hindi ko nasabihan ng I love you yung nanay ko. Kaya nung ako po ikuan, nung ako ay nagpaparamdam na talagang Panginoon sa akin at ako ay nagsisisi na talaga doon sa mga pagkukulang ko sa buhay, naalala ko talaga yon. Sabi ko, nako, pasama na pala talaga masama. Ibig sabihin, wala na talagang love na namamayani sa akin kasi hindi ko nasagot. In fact, namatay na lang yung nanay ko, hindi ko man lang nabisita, natawagan na mag-I love you. Hanggang namatay po, kaya ako iyak nang iyak po talaga eh. Now, bakit ko nasabi na tumubo yung pag-ibig na sa akin gawa ng Holy Spirit, fruit of the Spirit? Nung ako po ay naglilingkod na sa Panginoon, ay na-assign nga po ako dun sa mga mahihirap na lugar, barangay sa Los Baños. Dito ko nakita na ang regalo pala sa akin, gift sa akin ng Panginoon, ay talagang yung helping, lalo na yung mahihirap. Kasi po, talagang marami pa ang nangyayari sa akin, marami talaga akong natutulungan na kaya ako tuwan-tuwa kasi sabi ko, salamat Lord at binigyan mo ko nitong fruit ng spirit na love, di ba? Pag-ibig. Kasi napaka-importante. Ah, nung makita ko po na nabago na yung sarili ko, ay talagang grabing gratitude ko talaga sa Panginoon. Kasi dating wala talaga eh. Kita mo kasi gawa nung um, pressure sa trabaho, pressure sa buhay, ay talagang walang pag-ibig eh. Nanay mo na yun, imposible naman, di ba? Dapat eh, kasi kadali naman magsabi ng I love you, pero nag-freeze talaga po ako eh. So, yun ang isang kwento ng buhay ko po na talagang hindi ko makakalimutan. Ito naman pong pagpipigil sa sarili, dito po nung nag-aaral na ako mag-pastor, dito po sa aming subdivision, may nagwawala na lasing na, nakadroga pa. At nagpuntaan doon yung anak ko, pati yung son-in-law, na ako nanood lang ako, pinanood ko lang. At yung bunso kong anak, gustong-gusto nang pasukin doon sa bakod. Sabi niya, Papa, payagan mo lang ako, lulusubin ko na yan. Napakayabang, minumura ng minumura yung nanay niya, nanay nung nung nagwawala. Sabi ko, wag kang papasok kasi trespassing yan, delikado ka. Kinabukasan, hindi na lasing, hindi na lango sa droga, kasama na nung ko, son-in-law. Sabi niya, Papa, sinama ko dito, magsusorry daw siya. Alam mong na ang ko, sabi ko, alam mo kapatid, naintindihan kita.
Kasi wala ka sa iyong sariling kwan talaga, wisyo eh. Kumbaga, apektado ka nung alak sa kanong droga. Pero maniwala ka sa akin, kasi kako, ganyan din ako sa'yo noon eh. Pero kako kahapon, napigilan ko na sarili ko kasi kung tulad nung dati, baka ako mismo talaga eh, nagkakon tayo, nagkalaban tayo, hindi ko napigilan. Kaya lang ko pong napigilan ko. In fact, nasabihan ko na siya. Sabi ko, kapatid, pakinggan mo itong sasabihin ko. Yang nangyari sa'yo, paulit-ulit yan. Kung hindi mo tatanggapin si Jesus na maging iyong Diyos at tagapagligtas. Kaya, in fact, sabi nung son-in-law ko, Papa, nagbago ka na nga kasi narinig ko nga sa'yo yung sinabihan mo yung advicean mo. Sabi ko, yun naman talaga dapat eh. So, natutuwa ako kasi yung Panginoon, hindi rin siya tumigil lang na nung tinanggap ko siya, pati po talaga yung promisa niyang Espiritu Santo, talagang pinadala niya. At nakita ko po kung paano yung nagtrabaho sa aking personality. Yan po. So sa atin din, ganoon din po. Dapat i-measure natin tingnan natin ang sarili natin kung tayo nga ba ay nagbubunga ang Espiritu Santo sa atin. Kung hindi, may problema po tayo. Kung naisin natin maging Christ-like, tutulungan tayo ni Jesus at ng kanyang Ama. In fact, ito sa isang paborito kong verses ito kasi agriculture po ako eh. So ito po yung sa 1:15:15, di ba? Ko ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin, kung sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Di ba? So talaga pong hindi tayo pababayaan ni Jesus Christ eh. Sa bagay, nakita ko na po yung talagang relationship ng Ama sa ni Jesus, ng kanyang anak, na ibinigay tayo sa anak na para tayo yung mga tupa. Talagang na mabuting tupa talaga si Jesus Christ, di ba? Na habang tayo ay naglalakbay pa sa mundong ito, tinatapisan ng tinatapisan yung masasamang ugali natin. Hanggang tayo eventually, ang end result niyan ay maging Christ-like tayo sa muli niyang pagbabalik. So, mga kapatid, napakakon talaga eh, napakaganda. We can never go wrong. Kaya nga sabi ko, I hope and pray na lahat tayo talagang nasa atin na si Jesus Christ. At siya ay nagtatrabaho na sa atin hanggang lahat tayo ay gumanda ng gumanda. In fact, ang totoo niyan, pag tayo tumingin po sa ating kapaligiran, magwo-worry pa rin tayo. Ang dami pa po talagang naliligaw eh. Ang dami pa. So ano dapat ang ating gawin? Kaya po, ang naglilingkod po talaga pala kay Jesus ay ituring mo na ikaw ay isang alipin. Alipin, pero positive po ang dating sa iyo ng pagiging alipin. Kaya po, natutuwa ako kasi minamasdan ko rin ng sarili ko ay walang pagod po na talagang kung kailangan mag-Bible study doon sa mga malalayong lugar ay nagagawa ko na po kasi ang tingin ko po ay napakaliit ng gawain yan kumpara naman doon sa buti natin na glory pag tayo lumipat na po doon sa ating everlasting life. So, nawa, ganun din po na tayo ay magkaroon po ng ganung feeling na para tayong slave o alipin tayo ni Jesus Christ. Kasi ang dami pa po talaga, ang dami pang nangangailangan. I'm just very happy na sa pangunguna po ng aking anak na si Melissa, kami po sa family ay nagkakaroon ng family fellowship na doon talaga nadidiscuss namin ng Word of God, na i-share namin si Jesus Christ. At nakikita ko rin po talaga sa mga anak ko na kung dati, ibang-iba din yung kanilang mga pag-uugali, ay nagbabago din po talaga. Nagbabago din. At kinatutuwa ko po yun kasi siyempre, isa ang first concern talaga natin na immediate concern natin yung ating mga family. Di ba?
na nawa makasama natin sila sa rapture, 'di ba? Makasama natin or doon po sa life everlasting, kasama natin ang Panginoon. Ang nais ng Diyos para sa atin, actually, ang ginagawa pong pagpuprune sa ating mga pag-uugali, di ba? Ang pagbigay ng Holy Spirit, kasi po ang nais ng Diyos para sa atin, may connection po doon sa sinabi kong balansin natin ang buhay natin. Ito po yan sa unang Tesalonica 5:23. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, ang kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. So yan po talaga yung gustong makita sa atin ng Panginoon na pag pinayagan natin si Jesus Christ, talagang ipupurun yung ating masasamang ugali, yung ating masamang personality, para maging katulad tayo niya. Na siyang gusto ng Ama, maging katulad tayo ng kanyang anak. Yan. Maging gabay po natin ito. Nais ng Diyos na balanse ang ating buhay. Doon po sa aming church, may share ko lang, ay nakita din po ito nung nagtuturo sa amin. Kaya meron po kaming programa, ang tawag po ay Total Human Development Program. At talaga pong napakaganda po nitong ganitong programa kasi titingnan mo na yung espiritu, kaluluwa at katawan. Sinasabi ko nga po kanina, without the Spirit of Jesus Christ, yung kaluluwa natin ay talagang yan, ah, umaabuso yan eh. Yung pride, yan talaga yung lumalaki masyadong pride natin. Kaya nga sabi ko sa mga estudyante, pagkatapos nitong lecture na to, nawa magkaroon kayo ng pagbabago ng inyong kaisipan na balansehin niyo po, di ba? Kung kayo napakasipag mag-aaral, bigyan niyo naman ng pag-aaral yung salita ng Diyos, di ba? Huwag lang yung aral ng mathematics, aral ng science. Kasi ang totoo po niya ako natatawa din eh. Ako rin po nung ako nagbago na po, pumasok din sa isip ko na mag-master nga ako dito sa UP Luzban. Nag-master po ako, pumasok ako, pero hindi ko na rin tinapos kasi it came to my realization, anin ko ba ito? Anin ko ba itong aking, ang pinag-aaralan ko po yung development management and governance. Napakaganda po, napakagandang masteral na pantalaga. Pero, kaya pa ako tumigil, minsan, nagde-lecture yung professor namin, napakagaling pa naman, ang nabanggit niya yung acts of God. Kasi nga sa development sa yung governance 'di ba? Usong-uso sa Pilipinas yung mga baha, yung mga bagyo. Nabanggit niya nagamit niya yung term na uh, acts of God, yung mga disaster. Tumindig ako, ma'am, I'd like to ask, why do we call these disasters acts of God? Yan naman talagang ginagamit natin na terminology, sabi ng yes ma'am, I agree. Pero bakit po sa solusyon, hindi natin tinatanong ang Diyos, di ba? In fact, sa totoo lang nabanggit ko rin po yung, for example, dito po itong climate change. Di ba? Sa kanila, climate change kasi, di ba yung ozone layer daw, di ba gano'n, nawala yung mga forest. Pero, of course, sa Bible, sinasabi yan talaga because the world is cursed talaga, cursed. Di ba? In fact, kung tayo nga titingnan natin, ano ba solusyon sa climate change? I think people should repent of their sins and ask God, lumapit talaga kay God na siya talaga makakagamot niyan. Kung tayo lang, hindi natin magagamot talaga yan eh. In fact, hindi naman talaga natin nagagamot eh. I don't know kung yung kay Vice President ba nun ng US ay nagbubunga. I don't think so. Hindi rin eh. Kasi nakita ko ngayon yung lately parang maraming na natutunaw na yelo doon sa ah, Greenland ba? Greenland ba ganun? Iceland. Maraming na natutunaw na yelo na wala din, hindi talaga. Ibig sabihin, tama po yun nandun sa Romans chapter 8 na even nature ay talagang nahihirapan at dumadaing sa kasalanan ng mundo. Yun po yung pagka-describe doon. Pero, ang sabi nga doon, ang kahirapan na nararanas natin ngayon ay hindi maikukumpara sa kagandahan ng buhay doon sa life everlasting. So, tayong mga Kristiyano, matuto po tayong magtiis, pagtiisan natin, di ba? Kasi, huwag tayong bibitaw kasi andito na tayo. Dapat tinitingnan natin, na-imagine na natin yung heaven na kung saan
no more tears, wala ng kahirapan. Dapat po na ang ating buhay ay nag-gravitate na towards that mentality. Pag ganun po, wala nang hirap eh. Hindi ka na rin mahirapan eh. Pag ganun na yung inyong mentality, di ba? So, mangyayari lang po yun, magsisimula talaga tayo kay Jesus Christ na dapat yung true north, magbibigay sa atin ng true north ng ating morality, di ba? Ay dapat mas nasa atin na. Kasi, sabi ko nga, we can never go wrong doon po sa kay Jesus Christ. Yan. So ito po talaga yung ito yung nais ng Panginoon na talagang tayo ay maging banal. In fact, sa totoo lang, nakakabit po dito sa doon po sa taglay dapat natin ng tunay na pananampalataya, di ba? Kasi po sabi po doon sa Hebrew 11:6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Ngayon, dito po, kaya ako po binanggit ito, yung kasunod po nito, alam ko naman na alam nyo na ito, but I'd like to emphasize this, kaya isinama ko rin po ang tunay na pananampalataya. Tunay dapat ang ating pananampalataya. Ito po yung Efeso 2:8 to 10. In fact, ang bibigyan ko muna ng emphasis po yung 8:9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Nung ako po'y nag-aaral na talagang pinukaw na ni God yung aking faith, ay matagal ko po talagang nag-meditate talaga po ako dito sa first two na to, Ephesians 2:8-9. Kasi sabi ko, totoo itong Biblia. Ito po isang nagbigay sa akin ng consciousness na talaga palang totoo itong Biblia. Kasi po, ang naisip ko, this was written, of course, ang Biblia na ilang millennium nang nagdaan, di ba? Siguro mga 2 millenniums na o 3 millenniums na ang nagdaan. Sinong author ang makakaisip po nito? Di ba? Sinong author ang makakaisip nito? Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki. At ito po nagulat talaga ako kasi nagkamali pa ako dito nung una eh. Akala ko, may papakita ko sa Panginoon na ako'y nananampalataya sa Kanya. I was trying my very best. Sabi ko, Lord, kasala ko talaga nun. Patawarin mo ako. Ngayon, kung ako'y naging very loyal sa aking fraternity na Alpha Phi Omega, ipapakita ko sa iyo mas 1,000 times ang loyalty ko sa iyo. Sabihin yung aking faith, mali pala. Nagkamali pala ako. Kasi ang faith po natin mga kapatid, ang tunay, ay hindi naman manggagaling sa atin eh. Sa Kanya rin manggagaling eh. Kaya po sa kagandaang loob, di ba? Kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. It's a gift lang po ito eh. Gift ng Diyos eh. Di ba? Awa at regalo, gift ng Diyos. Kaya po, ang totoo niyan ay, kung tanungin niyo ko, paano tayo makakaroon ng pananampalataya talaga? Magsisimula po tayo doon talaga sa repentance. Yung talaga pinaka-basic, repentance. Kasi, ibig sabihin, nagre-repent ka, nagpapakumbaba ka na. And then, yung sinasabi po dun sa Hebreo, yung sa amin po ang tawag namin is first principle, magsisimula ka sa repentance, susundan mo kagad ng faith in God. Na na-express po yung faith in God by accepting Jesus Christ as your Lord and Savior. Kung hindi po, kung isa lang pong ginawa mo, repentance, wala yung faith in God, hindi po talaga kumpleto yon, hindi talaga tunay na pananampalataya yun. Kasi, if you repent and you don't accept Jesus Christ, ibig sabihin lang, may plano ka ulit gawin yung mga kasalanan mo. Di ba? Walang, term ni Melissa to, koinonia. Walang change of mind. Di ba? Walang change of mind. Kaya po, yung dalawa po yun, dapat talaga magkasama yon. You repent and then you accept Jesus Christ. Mapakita mong meron kang tatalikuran mo na yung mga kasalanan, doon ka na talaga aasa kay Jesus Christ. Kaya yun po talaga napaka-importante. Kaya po, sabi ko, sinong author, kung itong Biblia ay gawa lang ng tao, sinong author na nagsulat nito na napakalalim, di ba? Totoo. Kaya po, lalo naman akong nawalan talaga ng tiwala po doon sa napakalaking religion sa atin na ang kanilang kaligtasan ay mabuting gawa. Ay sabi nga po, hindi ito bunga ng iyong mga gawa. Kaya
walang may pagmamalaki ang sinuman. Now, yung verse 10 po, lalo ako nagulat kasi kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. O gagawa din pala tayo ng mabubuting gawa. So what's the difference? There's an ocean of difference po talaga. There's a mountain of difference. Hindi yung sinasabi po nung isang reliyon, gagawa ka ng mabuti, parang binibili mo na ang iyong ticket papuntang langit, di ba? Ay hindi po eh. Dapat magkaroon ka muna ng faith, nasa si Jesus Christ, at yung gagawin mong mabubuting gawa, siya ang nagplano noon. Ito po eh. Sinasabi niya oh, pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Naku, alam mo po ito, laking implication po nito. Kasi, meron ka ng faith, nasa na si Jesus Christ, ang gagawin mo, yung gusto niyang ipagawa sa'yo. O di ba po karamihan ng mga prayer natin eh, will ni God dapat ang gawin natin, di ba? Sinasabi natin. So, yun po talaga pala yung kaugnayan, di ba? Ito pala ang kaugnayan. Gagawa talaga tayo ng mabubuting gawa, pero yun ang gusto niyang ipagawa sa atin. Ang isang implication po nito, well, i-discuss ko na lang bandang huli. Kasi magugulat kayo po nitong ang mga things with our Lord ay talaga nakakagulat. Yan. Mahirap ba sumunod kay Kristo? Ang katotohanan, hindi nais ni Kristo na mahirapan tayo. Kaya ko po sinama ito, baka po nakaka-experience din kayo ng mahirap pala maging Kristiyano. Kasi po dun sa church na kung saan po ako nagsuserve, nahalata ko talaga, maraming nagrereklamo na parang pag may gagawain sa church ay para bang, palagi na lang ako, di ba? Parang ganun po talaga makikita natin eh. Hindi po mahirap ang ang maglingkod kay Kristo. Sa aking karanasan, magaan ang pagiging alagad mo, teka, natakpan. Malagad, maging alagad ni Kristo. Basta, gawin mo ang pinapagawa niya. Di ba? Yung pinapagawa niya. Ngayon, kaya nahihirapan ng iba kasi pilit niyang ginagawa ang hindi naman pinapagawa sa kanya. Di ba? Totoo naman po yan talaga. Tingnan kaya, this will radically change po yung view nyo. At kayo na rin ay hindi na rin kayo mahirapan talaga na maglingkod sa ating Panginoon. Paano mo malalaman na ang nais niyang gawin mo? Paano mo malalaman? Natakpan na naman, B. Teka, wait. Paano mo malalaman kung ang regalo niyang kakayanan o gift based Yan. Basahin mo, B. ministry? Ah, yan. Kung pag pinapagawa po, pag naglilingkod po tayo kay Kristo, bibigyan niya tayo ng kakayang gift, di ba? Bibigyan niya tayo ng gift, ng kakayanan, para magawa natin yung pinapagawa niya. Kaya po, hindi talaga mahirap, di ba? Kung yun ang gagawin mo. Iba-iba po yung ang gift natin. Ako, nakita ko na ngayon talaga, ang isang gift ko ay tumulong talaga doon sa mga dapat tulungan. Isa po yan, kaya hindi po ako nahihirapan. Ayan. Kaya nga po, ay, tapos na pala. Anyway, may dagdag pa po yun, kinulang lang siguro ko ng time. Ang dagdag ko po doon, kaya nga po doon naalala niyo po yung kanta, in fact, yung Mateo 11:28, di ba? Kaya nga po sinulat ni Jesus Christ yun eh, na hindi mahirap ang maglingkod sa kanya, di ba? My burden is light. Paano nga ba? Pakibasa nga ba? 11. Ano yan? Matthew 11:28. Matthew 11:28. 11:28. Okay lang English? Yes. Okay, Matthew Pwede. 11. Mas maganda nga English eh. Oo, sige. Teka. Matthew 20, come to me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Yan. Actually, di ba? So, in fact, dito po sa mga tinuro ko ngayong gabi, makikita mo talaga na ang Bible talaga ay talagang magkakaugnay talaga po ang thought niya talaga. In fact, dito, pinakita natin na
Jesus as the true north, ay talagang ginawa niya talaga ang plano na napakaganda, 'di ba? Magmula dun sa na-assure tayo ng salvation, 'di ba, ng yung tinitrim yung ating masasamang ugali na para tayong 'di ba yung kanyo yung sa John 15 verse 1 to 5, tayo ang puno ng grape, 'yon. So makikita po natin talagang napakaganda po talaga, napakaganda. Kaya I'm very glad na binigay sa akin ng assignment ito ni Melissa. And kasi gusto-gusto ko pong maituro talaga yung mga ganito. Pati po dito po sa ministry ko sa Los Baños. By the way, meron na po akong ministry ngayon. Ang isang Bible study group ko po ay mga students sa UP Los Baños. At tuloy-tuloy po yan every Friday. At natutuwa po ako kasi nakaka-impluwensya ako. Kasi kung dati, yung impluwensya ng Diablo sa akin, talagang tamad na tamad ako mag-aral noon eh. Ngayon, ang sinasabi ko dito sa mga students, I'm doing this because na-experience ko ito, na pag wala kayong Jesus Christ sa buhay nyo, magagalit lang nanay nyo kasi gastos sila ng gastos, hindi naman kayo nakakapasa sa inyong mga subject, di ba? So, tuwan-tuwa po sila. Kaya dumadami na po, 5 na sila ngayon ng aking bini-Bible study na students dito sa UP Los Baños at nakikita ko nagbubunga. So maraming salamat po. If you have questions doon po sa mga naituro ko, I am very much willing to explain further.